Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Villamor. Inaantabayan na natin ang pagdating ng nasa mahigit 300 kababayan natin mula sa Middle East na i-repatriate na ngayong araw sa gitna nga ng nangyayaring gulo doon. Kanina kausap natin si DMW Secretary Hans Kakdak at ang paliwanag nga niya, etong mga OFWs, mga Filipinos na inaasahan nating babalik ngayong umaga ay galing sa Saudi Arabia. Pero actually, merong mga kababayan din natin na galing doon sa Kuwait, sa Qatar at sa Bahrain. Pero dahil nga mahirap na lumipad mula roon pabalik dito sa Pilipinas, ay inilipat muna sila doon sa Saudi, and from Saudi at saka sila ibabalik dito. So makikita natin na inaantabayan na natin, ito na yung ika-4 na chartered flight na inihanda para doon sa mga kababayan natin na i-repatriate mula doon sa Middle East. At sabi niya Secretary Hans Kakdak, meron pa raw tayong aasahan na 5th at 6th chartered flight sa mga susunod na araw dahil mula nga daw nung pumutok ang gulo, nadagdagan pa daw yung bilang ng mga kababayan natin na nais na bumalik dito. Nasa 1,200 pa yung taya nila na gustong magpa-repatriate. Ngayon, yung mga kamag-anak ng mga kababayan nating babalik dito, makikita natin na yung ilan sa kanila naghihintay na rin, ayan sila. Nakahati itong mga table na to. Yung iba dyan ay makikita natin nakaseparate na yung Luzon, yung mga taga Visayas at yung mga taga Mindanao. Dahil ang paliwanag ni Secretary Kakdak, yung mga kababayan natin na nakatira dito sa Luzon, pwedeng bigyan daw sila ng ticket, ng bus, pauwi sa kanilang mga probinsya. Kung wala naman daw silang sundo, meron din namang pwedeng maghatid sa kanila papunta doon sa mga terminal para makauwi sila sa kanilang mga bahay. Yung mga kababayan naman natin na taga Visayas at taga Mindanao, pwede silang mag-avail ng accommodation dito muna sa Maynila. At pag-avail doon kasi, bibigyan din sila ng domestic flight pauwi sa kanilang mga probinsya doon sa Visayas and Mindanao to ensure na makakabalik din sila sa kanilang mga bahay. At bibigyan din daw ang mga ito ng financial assistance nang sa gayon ay makapagsimula sila. Sila rin yung tatanungin, baka gusto naman nilang maging bahagi nga ng reintegration program o baka gusto nila na makasama doon sa skills training para dito na sila manirahan sa Pilipinas at dito na nga makapaghanap ng trabaho. Pero of course, meron pa rin naman silang option na bumalik sa Middle East kung nanaisin nila. Depende dun sa magiging sitwasyon doon. Ang inaantabayan na natin ngayon ay ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dahil kasama siya doon sa mga sasalubong dito sa 4th chartered flight ng ating mga repatriated OFWs. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Villamor. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.